Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agrikultura, Grade 4, Quarter 2, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan, na isasagawa ang pagtatanim ng piniling halaman sa natural na pamamaraan ng may pag-iingat. Mga layunin, una, natutukoy ang kaibahan ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Pangalawa, natutukoy ang mga halimbawa ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas na matatagpuan sa komunidad. Mga nilalaman. Pagpili ng mga halamang maaaring itanim na matatagpuan sa komunidad gaya ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Maikling balik-aral. Tumpak-nurse. Kumuha ng magkapareha na sasagot sa ibibigay na tanong. Kung sino ang magkapareha na sabay na maibibigay ang tamang sagot, pagkatapos magbilang ng 3 ay sila ang may puntos. Number 1, ito ay proseso ng pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng pagtataniman. Ang sagot, pagbubungkal. Number 2, ito ay natural o commercial na karaniwang inilalagay sa lupa para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ang sagot, abono. Number 3, ito ang nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Ang sagot, trellis o baklad. Number 4, ito ay proseso ng pagpapanatili ng halumigmig ng halaman upang hindi sila matuyo. Ang sagot, pagpapatubig. Number 5, ito ay ang paglalagay ng pesticide sa mga halaman upang mabawasan ang mga peste sa taniman. Ang sagot, pagpuksa ng mga peste. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Kilalanin natin, tukuyin ang mga sumusunod ng mga halaman bilang ornamental, gulay o punong prutas. Number 1, rosal. Ang sagot, ornamental. Number 2, papaya. Ang sagot, punong prutas o gulay. Number 3, mangustin. Ang sagot, punong prutas. Number 4, santol. Ang sagot, punong prutas. Number 5, patola. Ang sagot, gulay. Number 6, monstera. Ang sagot, ornamental. Number 7, bayabas.
Ang sagot, punong prutas. Number 8, gabi. Ang sagot, gulay. Number 9, okra. Ang sagot, gulay. Number 10, repolyo. Ang sagot, gulay. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Halamang ornamental. Halamang ornamental ay mga halaman na namumulaklak o hindi na karaniwang ginagawang dekorasyon sa loob ng bahay o ginagamit sa landscape gardening. Halamang gulay. Halamang gulay ay mga halaman na karaniwang iniuulam o isinasahog sa ating ulam. Punong prutas. Punong prutas ay mga halaman na karaniwang namumunga na siyang nagiging prutas at nagbibigay sustansya sa ating katawan. Kadalasang ginagawa itong panghimagas. Kaugnay na paksa bilang isa. Pagtatanim ng halamang ornamental, halamang gulay at punong prutas. Pagproseso ng pag-unawa, benchmarking, panoorin ang mga sumusunod na video clips. Itala ang mga iba't ibang hakbang sa pagtatanim ng bougainvillea, sili at kamatis at punong prutas. Sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Narito ang mga katanungan para sa ating aralin ngayong araw. Ano-ano ang mga hakbang sa pagtatanim ng bougainvillea, kamatis at sili o mangga? Gabay sa pagtatanim ng bougainvillea. Hakbang sa pagtatanim. Una, piliin ang tamang lugar na maaraw. Pangalawa, gamitin ang mabuhangin at mabilis mag-drain na lupa. Pangatlo, itanim ang bougainvillea sa butas na sapat ang laki. Pang-apat, diligan ng tama pero wag sosobrahan. Gabay sa pagtatanim ng kamatis. Hakbang sa pagtatanim. Una, maghanda ng magandang lupa na puno ng sustansya. Pangalawa, magtanim ng buto o seedling sa tamang lalim. Pangatlo, regular na diligan para manatiling basa ang lupa. Pang-apat, maglagay ng patubig at suporta habang lumalaki. Gabay sa pagtatanim ng sili. Hakbang sa pagtatanim. Una, pumili ng tamang lugar na may sapat na sikat ng araw. Pangalawa, magtanim sa mababaw na butas at paghiwalayin ng tamang distansya. Pangatlo, regular na diligan at lagyan ng pataba. Gabay sa pagtatanim ng mangga. Hakbang sa pagtatanim. Una, maghukay ng malaking butas para sa punla ng mangga. Pangalawa, itanim ang punla at punuin ang butas ng magandang lupa. Pangatlo, diligan ng sapat at regular. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagtatanim ng mga nasabing mga halaman? Mga dapat tandaan sa pagtatanim. Maaraw na lugar. Lahat ng halaman ay nangangailangan ng sapat na sikat ng araw. Kalidad ng lupa. Gumamit ng magandang klase ng lupa na mayaman sa sustansya. Tamang pagdidilig. Diligan ng tama,
Huwag sosobrahan para iwasan ang root rot. Pagsuporta. Para sa kamatis at sili, maglagay ng suporta upang hindi mabali ang halaman. Pag-iwas sa peste. Suriin at pangalagaan ang mga halaman laban sa peste at sakit. Manood at matuto. Magkakaroon ng demonstrasyon ang guro sa pagtatanim ng mga halaman. Ang mga mag-aaral ay dapat makinig ng mabuti at magtatala para maghanda sa balik demonstration o return demonstration. Ang halamang ornamental ay kadalasang nakikita nating pangdekorasyon sa ating tahanan dahil sa mga matitingkad na kulay ng kanilang mga bulaklak o magaganda nilang mga dahon. Ilan sa kanila ay mga halamang dahon, halamang namumulaklak, halamang palumpon, at halamang baging. Ilan sa mga ito ay ilang-ilang, dita, banaba, mayana, morning glory, sampagita, San Francisco, santan, lemongrass, lotus, water lily, gumamela, bougainvillea, at cactus. Ang mga halamang gulay ay kadalasan nating iniuulam o isinasahog sa ating ulam. Maaari ito ay dahong gulay, bulaklak na gulay, bungang gulay at halamang ugat. Ang ilang halimbawa ng dahong gulay ay alugbati, kangkong, ampalaya, kulitis, pako, at malunggay. Ang mga bulaklak na gulay naman ay kalabasa, himbabaw, katuray, latok. Ang mga bungang gulay naman ay kalabasa, patola, upo, talong, ampalaya, sili, okra, malunggay, kamatis. Ang mga halamang ugat naman ay bawang, sibuyas, luya, gabi, at iba pa. Ang punong prutas ay kadalasang lumalaki, namumulaklak, at namumunga. Ang bunga nito ay kadalasang nagbibigay sa atin ng pagkain. Ang ilan sa mga ito ay santol, mangga, chiko, rambutan, lansones, durian, langka, abokado at duhat. Narito ang pangkalahatang hakbang sa pagtatanim ng halaman. Una, suriing mabuti ang uri ng halaman na itatanim o patutubuin. Pangalawa, alamin ang tamang pamamaraan ng pagpapatubo ng piniling halaman. Maaaring sexual na pamamaraan o asexual na pamamaraan o kaya naman ito ay tuwiran o dituwiran. Ginagawa ito upang matiyak at siguradong mabubuhay ang bawat itatanim. Pangatlo, ihanda ang kagamitan sa pagpapatubo o pagtatanim ng halaman. Paalala, gamiting mabuti ang mga kagamitan upang makaiwas sa disgrasya. Pang-apat, suriing mabuti kung angkop ang lupa sa pagtatamnan ng halaman. Pang-lima, ilagay ang buto o bahagi ng halaman na itatanim sa paso. Paalala, alalahanin ang tamang lalim ng buto na itatanim, gayon din ang bahagi na halaman na ibabaon. Pang-anim, dagdagan ng halumigmig ang paso kung kinakailangan sa pamamagitan ng pagwisik ng tamang dami ng tubig. Pang-pito, ilagay ito sa ligtas na lugar na hindi kayang abutin ng alagang hayop.
Pangwalo, panatilihin ang halumigmig ng halaman hanggang sa ito ay maaari ng ilapat tanim. Pangsyam, kung ang halaman ay nakahanda ng ilipat tanim, gumawa ng hukay kung saan ilalagay ang halaman. Siguraduhing tama ang lalim nito depende sa uri ng halaman. Pangsampu, diligan ito pagkatapos ilipat tanim. Paglalapat at pag-uugnay. Halina't magtanim. Isasagawa ng mga mag-aaral ang pagtatanim. Ilalapat nila ang kanilang mga natutunan mula sa benchmarking at demonstrasyon ng guro. Sagutang papel ng pagkatuto. Gawain bilang isa, halina't magtanim. Layunin na isasagawa ang pagtatanim ng piniling halaman sa natural na pamamaraan ng may pag-iingat. Mga kailangang materyales. Mga kagamitan sa pagbubungkal. Napiling halaman na itatanim, lupa, paso, at sprinkler. Panuto, bumuo ng 3 to 4 na miyembro kada grupo. Ihanda ang mga kagamitan para sa pagtatanim. Isagawa ang wastong hakbang sa pagtatanim. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang mga pamantayan na dapat ninyong sundin. Naihanda ang lahat ng mga kagamitan para sa gawain. Naisagawa ng tama at maayos ang paglalagay ng lupa sa paso. Naisagawa ng tama at maayos ang pagtatanim ng buto o bahagi ng halaman. Naisagawa ng maayos at tama ang pagdidilig na itinanim. Isinaalang-alang ang mga dapat tandaan sa pagtatanim sa napiling halaman. Nagamit ng tama at maayos ang mga kagamitan. Napanatiling maayos at malinis ang lugar kung saan nagtanim. Nasagot ang mga tanong kaugnay sa pagtatanim sa napiling halaman. Kabuuan at tala para sa mga mag-aaral. Pabaong pagkatuto, tanong-tugon. Bakit kailangan nating malaman ang pagkakaiba ng ornamental na halaman, halamang gulay at punong prutas? Ang sagot, para malaman ang tamang pangangalaga, wastong gamit at tamang taniman para sa bawat uri ng halaman. Ano-ano ang mga kahalagahang dulot ng mga pagtatanim ng ornamental, halamang gulay at punong prutas? Ang sagot, ornamental, nagpapaganda ng paligid at nagpapababa ng stress. Halamang gulay, nagbibigay ng sariwa at masustansyang pagkain. Punong prutas, nag-aalok ng prutas at sustento sa kabuhayan. Pagninilay sa pagkatuto, gawin ang lingguhang reflection log. Una, ang pinaka-paborito kong gawin ngayong linggo ay, pangalawa, ngayong linggo natutunan ko ang, pangatlo, ngayong linggo ang aking ipinagmamalaki ay, at panghuli, sa susunod na linggo gusto kong pagbutihan ang, gawin ito sa inyong kwaderno. Pagsusulit, tukuyin ang mga sumusunod na mga halaman bilang ornamental, gulay o punong prutas. Number 1, dita. Ang sagot, halamang ornamental. Number 2, latok. Ang sagot, halamang gulay. Number 3, aloe vera.
Ang sagot, halamang ornamental. Number 4, sitaw. Ang sagot, halamang gulay. Number 5, sigarilyas. Ang sagot, halamang gulay. Number 6, mansanilya. Ang sagot, halamang ornamental. Number 7, rambutan. Ang sagot, punong prutas. Number 8, marang. Ang sagot, punong prutas. Number 9, mayana. Ang sagot, halamang ornamental. Number 10, saluyot. Ang sagot, halamang gulay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!